malaking factor for me that we have to lower the ticket price. So for yung mahal talagang sinihan natin? Yun yung factor. Oo. Guys, 390 pesos, 480 pesos. Wala pa pamasahe. Wala pa pamasahe, wala pa yung popcorn. Kung ibalik natin yung 250, 270. Ang pinaka-ayoko is darating yung artista on set na ang pakiramdam nila ay workshop ang set. Hindi prepared. Hindi kabisado ang lines. Binubuo niya na muna yung character sa utak niya bago niya ilabas. Sa tuos kasi Barbs ganito to ha, ganito yung eksena nito ha, ganyan. So, dapat ganito yung character mo doon. So, doon niya dudukutin. Eto hindi. Buo na yung character sa kanya bago pa siya sumampa. 77 and reading all those comments. Ako sobrang happy. Kasi, to be honest, sobrang takot ako sa material. Kasi first time ko gumawa ng ganong material. To the point na naalala ko na may mga instances na sinasabi ko sa GMA na shoot kayo. Yun. Tapos may time pa nga na sinabihan ko si Christian, one of the concept creator na parang, uy, makalas na natin to kasi hindi ko alam kung mag-work ng ganitong material. Kasi hindi siya made. Oo hindi siya the usual horror na sanay ang Filipino audience. Ang tayo more on jump scare, supernatural, or something na, alam mo yun, entertaining panoorin na parang katulad ng Conjuring or Shake, Rattle and Roll, Philippines, di ba yung mga ganun. Hindi rin siya Malyari, hindi siya Clarita. So parang ibang-iba siya. Nandun din yung fear na parang, uy, kukunin ba ito ng public, tatanggapin ba? Pero after nung lumabas mga reviews and ayan, pinapalabas ng sinenyan at yung suporta, kaya pala ng audience natin na willing pala sila sa ganun type of material. Ano yung isa sa mga comment na nabasa mo yung parang tumatak sa'yo? Yung parang nakuha yung gusto mong maparating dun sa pelikula? May isang review na dito, naiintindihan nila yung kung bakit ang technical na kung bakit ganun yung mga shots. Yung tipong na-gets nila na bakit nagiging claustrophobic yung movie at some point. Imagine mo na parang general public to, naintindihan. And then at the same time na hindi sila nalito, na nasabayan nila yung pelikula hanggang ending, tapos nakita nila yung twist na nag-enjoy sila doon. Kasi heavy yung material wala naman akong pinapakita doon na hindi ito yung usual ko maraming jump scares. So yung doubts mo kanina, Direk, hindi necessarily on how to make the concept come to life, but on how the public will take it. Yes, nadudun ako na natatakot ako na baka hindi pa ready ang audience natin for a material like this. Pero nakita ko yung mga reviews and sobrang okay siya. Alam ko na parang kaya pala nila. Kumusta naman si Barbie? Barkada ko kasi, I mean kaibigan ko sobrang same Barbie as Barbie. Maingay. Magulo, makulit, yun. Pero kapag work naman, sobrang seryoso nun. Yun naman yung napansin ko kay Barbie. Saka, despite of na nag-abot kasi ang shoot ng P77 from Pulang Araw to yung Empire. Nag-aabot yan Beauty Empire. Beauty Empire. Oo nandun dun Nagbe-Beauty Empire siya, nag-shoot pa kami. Nagpupulang araw siya, nag-shoot pa rin kami. So, 2 serye yung tinatawid niya. Paano mo siya dinarek? Kasi yung character ni Barbie, ang daming mga layers of emotion. Marami kaming pinag-usapan ni Barbie dyan. I mean, sinabihan ko siya na kailangan niya manood ng mga mga movie na tulad ng mga pelikula ni Ari Aster. Yung mga tipong gano'n. That's why kailangan niya rin manood ng mga pelikula na on her own, na more on nagtatakal na psychological. That's why pinanood niya ang Dancer in the Dark. Yun, recommend naman yun ng isa sa mga kasama niya sa, I think, Pulang Araw. Isa sa mga cast ng Pulang Araw yung nagsabi sa kanya. Pero nakita ko na sobrang okay si Barbie ka-work in terms of kung paano siya before 10 years ago. Same pa rin at mas meron siyang sarili ng diskarte sa kung saan niya gustong dalhin yung acting niya, yung performance niya, yung character niya.
Paano mo i-differentiate ang toos na Barbie sa P77? Ang layo na. Oh. Sobrang layo na. She was 15 years old when we worked together doon sa Tuos. More on doon ang focus ng trabaho niya is alam niya kung paano niya i-perform at magaling na siya. Pero kailangan mo i-guide na ganito yung character mo ha, ganyan. Wala pang personal inputs eh. Pero this time, malinaw na yung personal inputs niya. Na parang, direct, what if ganito natin? What if kung ganito yung natin? May mga suggestions pa siya. Oo. Kung lalagyan ko ba ng backstory si Luna, ganito ba siya, ganyan. Binubuo niya na muna yung character sa utak niya bago niya ilabas. Sa Tuos kasi Barbs ganito to ha, ganito yung eksena nito ha, ganyan. So, dapat ganito yung character mo doon. So, doon niya dudukutin. Eto hindi. Buo na yung character sa kanya bago pa siya sumampa. Kaya alam ko lang din yung preparation ng Barbie na iba. And mahirap yan for her part kasi Adelina ba? Yung character niya? Yes, Pulang Araw. Mm-mm. Ibang-iba eh. Ang bubbly ni Adelina nung pinanood ko eh. Diba? In the middle of the war, there was this girl na bubbly, ganyan. Ibang seryoso naman siya doon. Iba yung atake niya doon. Same with Beauty Empire. Diba? Revenge yun eh. Oo eh. Na type eh. Mas may iba rin tong, kaya nung binubuo namin yung Luna, sabi ko, ang ko talaga sa kanya, you have to be careful kasi baka maghalo-halo. Diba? Pero in fairness to her, na alam niya kung paano niya iibahin, kung paano niya isi-sustain, at paano niya hawakan. Speaking of halo-halo, sabay ba yung P77 tsaka Bad Genius at ibang projects mo pa in filming? Nag-aabot. Nag-shoot ng P77, nag-shoot din ng Bad Genius. Yun. Tsaka may iba pa? Oo, may iba pa. Yun. Ayun, nandun din naman kayo. Alam niyo yun, kasabay din na nung kay Christian Bables, yung Three Queens. Saka yung kay Dylan Menor na Cure for Love. So, yun, nag-ahabot yung vertical. So, microdramas the microdramas. ng Signal Play. So, ibang-iba siya. I mean, pero ang naman kasi dyan, syempre, you have to prepare it before you shoot. Ang dami rin naman kasi shot listing, dapat naimay mo na yung buong script sa staff mo para alam nila kung paano mo atakin yung bawat isa. So, madali na on my part kasi kapag dating mo sa set is, halimbawa, shoot to ngayon ng P77, alam ko lang na, okay, ito atake naman yan, malinaw na yan, na-set na yung tone yan. Pag nag-shoot ako ng Bad Genius, alam ko na rin kagad na, eto kasi yan. Hindi ba siya parang nakaka-confuse? Nakakalito? Ang nakakalito sa akin ang pangalan ng artista. Yun, napaghahalo-halo ko minsan. Oo. Minsan natatawa. May time noon, basta nag-shoot ako ng Bad Genius, bigla akong tinawag si Atasha ng Luna. Ano reaction? Oo, karakter ni Barbie. Hindi pa direct sino si Luna. Gumagano na si Atasha noon. Pero, yun. Pero, other than that, naka-divide yun ng maayos. Parang, I always make sure naman before I shoot na naka-shotlist na yan. I mean, naibaba na lahat ng information. So, ang babantayan ko na lang is the scenes itself, nung processing and then execution na lang nung bawat eksena. Pero direct yung Bad Genius, yung unang proyekto mo na parang adaptation. Yes, yun ang unang-unang adaptation. Mas madali ba yung gano'n? Yung parang may sinusunod ng story? Mahirap. Mas iba pala siya. Kasi ang napansin ko kapag adaptation pala is paano mo always babaliin. May mga ikikip ka kasi hindi mo pwedeng tanggalin to dahil ito yung mga tumatak na eksena. Pero always ang titignan mo din ay paano ko to babaguhin. Especially na mayroon ng Indian version, may Japanese version, may Thai version, may US version. So, paano mo iibahin? Tapos kapag tinignan mo, nung pinapanood ko yung 4, oh my God, pare-pareho. Kasing nagbabago lang. So, pinanood mo talaga yung lahat ng adaptation? Oo, kailangan. Kasi baka mamaya yung gagawin ko, ginawa na pala ng Thai version or ng US version. Or eto pala, ginawa na pala ng Indian version. Doon ka nagkakaroon ng kailangan mong baguhin. Kaya mas sinenter namin sa family. Mas inikot namin sa personal challenges nila as yung bawat character. Nakaikot doon. Paano pala napunta sa iyo? Ang Bad Genius. May message lang ako niyan ng producer ng Viva, ni Nins De Castro, na parang
direct open ka ba for gumawa sa amin sa Perviva 1? Sabi ko, depende sa material, ate, ano bang material? So sabi nila, may material kasi ito, bad news, baka pwede ka ganyan. So binaba nila sa akin. Sabi ko, sige, patingin mo ng synopsis. Nung nabasa ko yun, of course, alam ko na kung ano yung bad news. Pero hindi ko naman kasi alam saan dadali ng Viva, ano yung atake. Diba? So parang yun. Nag-isip muna ako kasi ang hirap ng ganun nila na tumatak na yung original, tapos sabayan mo, gagawa mo ng bago. Parang ang hirap nung ganong challenge na parang saan mo ito dadalhin? Kahit ako, kung hindi ko yung mabibigyan ng justice na gano'n, hindi ko rin tatanggapin yun. Kasi sayang yung material, mababash pa ako. Yun, di ba? Parang you have to do something now. May ipepresent kang bago. Yun. And grateful naman ako kasi with Viva na sobrang supportive and the creatives na sobrang almost everyday ang meeting namin talaga. Pinaprepare namin ng bad news. Kasi I think umabot kami ng 5 drafts bawat episode to the point na nagsushoot na ako minsan kailangan baguhin to. Kasi ganito na inatake ng artista. Malaki rin yung tulong na yung kahit etong mga artista na inassign sa akin ng Viva na cast ng Bad Genius is that meron ng silang mga pinanggalingan at alam nila. Ang challenge sa akin nga noong una ay si Atashe. Kasi first niya. Yeah. To the point na nag-meeting pa kami with Ate Shardine. Ganong level. Ganong level. Yun. Kasi I need to present kung and then at the same time makampante sila na paano ba babaguhin to. Kasi Atasha, pagkakalala ko lang sa kanya is, I think 2 beses ko lang siya napanood sa Itbulaga, pero sobrang bubbly. Oo. So, ang character ni Lynn, sobrang seryoso eh. Pero nung nag-screen test na kami, naglo-look test na kami, doon ko na parang, kaya pala. I mean, and to be honest, na-surprise ako sa kanya. Iba yung word ko rin. That's it. Pero direct yung isa sa mga paborito namin scene sa Bad Genius, yung eraser scene. Paano nyo ginawa yun? Kasi parang madugo yung editing. 3 days namin sinut. 2 days. Yung mixing scene na yun. Yung sapatos at yung ito. Yun. 2 days namin sinut. Naalala ko nung after the day 1 na sinut namin, kinausap pa ako ng DOP ko ni Maiko na parang, sorry Derek, hindi talaga pa sa akin okay. Can we do another? Sabi ko, gawin pa rin naman natin. Open pa naman yung scene na yun. So, balikan natin. May time nga sa akin okay na pero sa kanya hindi pa. So, parang binibigay ko yun sa staff. Kapag sinabi na sa akin ng staff or na artist na, Derek, sorry, isa pa ako. Yun. Sige, yun. And mahirap siya kasi yung timing and then at the same time, yung design ng kung paano yung buong sequence ng buong scene. Yun. And for me, as a director, isa yun sa mga challenging. Challenging siya kasi una, sobrang tatak ng eksena. Pangalawa, dahil alam mong tatatak yung eksena na yun, paano mo ipapresent ng bago, na makikip mo pa rin yung design ng original. Kasi dapat ikip mo dahil yun yung mga tumatak na eksena yun. Pangatlo ay given the time na meron kami, di ba, na kailangan namin wait lang, 2 days natin or 3 days natin. Ang dami namin ganun sa Bad Genius na for example, yung episode 2 and episode 3, some of those scenes, kinukunan pa namin kinukunan na namin ang episode 8. Bumabalik. Oo, kasi kapag nakita ko na sa preview or sa rushes na, sorry, reshoot to. Talaga? Nagaganon ako Nagre-reshoot ako ng eksena. Matagal akong mag-shoot. Matagal akong mag-approve ng take. I mean, minsan, may mga eksena na, of course, mabilis. Pero, matagal akong mag-set up. Yun. Speaking of that, Derek, how yielding are you sa requirement ng studio, ng production house? Na siguro ang question is, mako-compromise na yung artistic mo kasi kailangan na ipalabas, kailangan na may mga ganyan naman na instances. Pero sa akin kasi
before pa lang, tinatanong ko na, may playdate na ba? Kapag Para klaro. nalaman ko na may playdate na, sige, wait lang, titignan ko muna yung material, kung kaya ba. Yun. Pero as much as possible, I don't compromise sa mga scenes na ginagawa ko. Kahit simpleng eksena na usap lang yan, kung hindi talaga nag-work or may problema, nagre-reshoot talaga. I mean, kahit close-up lang yan or insert. For P77, meron kami doon isang eksena na early to insert lang nung laruan. Hindi talaga nag-work yung scene. I mean, mali yung sige, ulitin natin, mali yung angulo. Isa pa tayo. I-retake natin. Wala na schedule. So, reshoot namin. Yun, ganun. Kailangan I mean, binabayaran ng public yung tickets. So, you have to present talaga na kahit yung mga maliliit na eksena na ganun, na alam mo lang na alaga. Yun. Abot nung Malyari, kasi nung Malyari may deadline na for submission. Yeah. And Naku, ang dugo nun. Ang dugo ng Malyari. Anak ng Tem. Sorry. Kasi yun lang ang pelikula na nagsha-shotlist ako from 8 a.m. hanggang 7 p.m. every day. Bago, kasi kailangan kong matapos yung shotlisting ng buong pelikula bago namin simula ng shoot. Para makita na namin lahat ng requirements. Kasi hindi ko alam di ba? Sa shotlisting, baliktad kasi ang process ko I mean, ang process ko sa shotlisting ko ibababa lahat ng requirements ng lahat ng department. Kailangan ko na ganitong props, kailangan ko na ganitong design, kailangan ko na ganyan. Lahat yan hihilingin ko na during the shotlist. Hindi ko yun nabababa during the pre-prod na binabasa namin yung script and then scene by scene, iniisa-isa kung anong kakailanganin mo. Hindi ko yun nakikita doon. Makikita ko yun sa shotlisting. Ay, kailangan ko pala ng relo. Ay, kailangan pala ng ganito. Kasi kung anong tatamaan. So, noong time ng Malyari, naalala ko, kami nila Pau Pau Arandain ako, si Mariel, yung PD, si Omar, sa Aprician, nag-shotlist kami niyan. Nag-start kami ng mga 8 o'clock or 9, natapos kami ng 7 p.m. Ng gabi. Ganun kahaba. Ang break lang namin is lunch break or dinner break. Just for Minsan, shotlisting? Just for shotlisting. Kaya pagod na pagod ako nun kasi ikukwento mo sa shotlisting na okay, eto blocking ko, eto camera kasi ganito, ganyan, ganyan. Dapat tahito sa next sequence dapat yung shot na to ganito, ganyan, 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 ganyan. Lahat yan, nakatahi lahat yan. Pero madami pa ding chances na nagsushoot na mismo, maiiba din talaga siya. Wala na. So you stick to it na? Mag-i-stick to it ka na. Yun. Pero may mga instances na nagdadagdag ka ng eksena kasi wala sa original and makikita mo, kakailanganin na yung tinitik mo. Direct, without naming artist, may example ka na ba na kailangan mong ibahin yung eksena kasi hindi kaya na artista? Ay, marami. Meron ng artista na parang nag-start kami mag-shoot alas 4 ng hapon. Basta palubog na yung araw. Lumubog na yung araw, hindi pa na. Sabi ko, ano ba ito? Hindi pa natin ako-close yung scene. Nakatingin na ako sa producer ko. Yung sabi ko, wala, ililipat ko na to. Yun. Or nagtanggal na ako ng lines. Or kaya sabi ko, tanggal niya na lahat ng eksena niya. Makikipagtrabaho ka pa ba doon ulit? Oo naman. Oo naman. Oo naman. I mean, hindi ko naman nililimit yun. Pero syempre, I mean, alam mo na kung anong capacity. Diba? Alam mo na kung... importante kasi kapag nagsusulat ka ng script, di ba isusulat mo yung script, isusulat ng writer yan. And then after nun, bago mo, pag binasa mo na, sinong artista nito? Kasi titignan mo kung yung tono ba ng script is yung tono ng artista. Mamaya yung boses nito sobrang mahinin, ganyan-ganyan. Artista mo si Angelica Panganiban. Di ba? Paano? Di ba? Or kaya si Eugene Domingo. Di ba? Or kaya sobrang ingay ng artista tapos biglang ang artista mo pala si Jody Santa Maria na sobrang tahimik. Di ba? So kailangan ibagay yung mga ganong aspeto. So, yun, dun mo aaralin. Pero may mga material din naman na lumapag na sa akin na parang uy, hindi kaya. Uy, kulang. Yung tipong ganun. So, adjust ka. Adjust ka dun sa mismo sa set. O, sige, ganito gawin natin. Ayun. Meron pang time na parang, my God, take 18 na. Nag-sunset na. Sino kaya? Nag-dinner break na. Ganun. Hindi pa. Parang sa isla ba to? Ha? Recently lang ba? No. Matagal na. Sobrang matagal na. Pero how do you handle actors with attitude? Ako, prinsipyo ko dyan, lahat naman na ng tao sa set may attitude. Hindi mo maalis yun.
Lahat yan artist eh. So, given yan. Kahit DOP mo minsan may attitude. Diba? PA mo nga minsan may attitude. Diba? So, you have to give them that. Ang sa akin lang ay, as long as hindi maapektuhan yung kanilang. Yung, yeah. Yun. And then at the same time, sa mga artista naman, may kanya-kanyang attitude naman, pero ang maganda naman kasi doon is napag-uusapan. Saka wala pa naman ako, grateful naman ako na wala pa akong artista na naka-work na parang wawakatan ko or yung artista yung mag-walk out. Baka pang nataraya. Meron, no. Meron. Matay ka ba sa set? Oo, mataray ako sa set. Mataray ako sa set kapag take 3 na hindi mo pa na take 1. Kasi may time eh. Nung pre-pandemic, we have 24 hours to shoot. Alam yan yung channel na inaabot. Di ba? Alam niyo yan guys, na nag-start ka ng alas 6 ng umaga, bukas mo natapos mo alas 4, alas 5. Pag minalas-malas ka, baka alas 12 ng tanghali, nag-shoot ka pa. Di ba? Ngayon, dahil may 16 hours of work ka na lang, mas limited yung time. Mas limited ang number of takes. Mas limited ang number of shots that you need to, sequences na kailangan mo rin makunan. So, you have to be precise. Ang pinaka-ayoko is darating yung artista on set na ang pakiramdam nila ay workshop ang set. Hindi prepared. Hindi kabisado ang lines. Na parang trial and error pa lang. Wala kang bit-bit. Hindi mo alam kung sino character mo. Or at least wala kang idea kung saan mo dadalhin yung character mo. Okay pa nga sa akin na parang naguguluhan ka. Kasi pwede ko linawin sa'yo. Kasi yung tatanong mo, Direk, sino ba si ganito? Uy, wait lang. Nabasa mo na yung buong script pero hindi mo alam. Or tawag dito, doon ko pala makikita nagbe-memorize ng lines. Yun. Marami doon, ba? Yun. Recently? Ngayon wala naman. In fairness naman, wala pa naman ulit. Pero before, yes, meron mga ganun. Hindi ko, na-memorize niya ba yung lines? Bakit ganun parang dito pala nagbe-memorize? Hintayin daw namin. Yun ang ma-memorize. Nag-request siya na hintayin niya siya, gano'n? Hindi naman. Hintayin mo talaga kasi ilang takes din. Hindi ba naman nun? Matagal na siya sa industry. Secret. Parang may idea. Yun. Pero Direk, bakit puro horror yung madalas mong Yes. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko nga pinangarap ang horror director. Kasi hindi mo talaga yung choice. Hindi ko pinangarap ang horror director. Kasi most likely, parang yun kasi na-label sa'yo eh. Di ba? Sunod-sunod kasi. Parang simula nung Clarita pa. Oo. Start ng Clarita eh. Parang Clarita, noong 2019. Pero, ayun kayo guys, I'm sure na most of my cinema life films, actually ngayon nga, no, kapag iniisip ko, as early as Toos, may horror na pala ang Toos. Akala ko na lang Toos literary, fantasy, literary. Hindi ko siya tinitignan horror, ha. Hindi ko siya tinitignan horror. Nung sinushoot ko yun, sabi ko, fantasy to, magic realism. Hindi ko siya nakikita sa horror. Kahit meron akong Capre doon. yun, parang pakaramdam kay Capre doon ay magical realism, ganun. Pero, hindi ko nililimit yung sarili ko sa horror. Kasi, for example naman, Goodbye Girl, limited series, that's romance. Wish You Were the One is romance. Tag dito, itong Bad Genius, hindi to, heist to. Pero mas drama. masasabi mo na mas na-explore mo yung artistic side mo sa horror. Yes. Pero masasabi ko din ang pinakamahirap na gawin ay horror. Mas na-chance. Ang relax nung time na kinukunan ko ang Wish You Were the One. Sabi ko, pwede palang ganito, no? Ganun. Chill lang. Ang daming pupuri doon. Saka tag dito ng kinukunan ko yung scene. Yung tipong may mga time na hindi ko siya iniisip na parang, oh my God, anong susunod ko? Yun. Kasi, as long as na tama lahat ng, kumbaga lahat ng ingredients na meron dapat ng isang romance, mag-work eh. More on emotion kasi yung babantayan mo eh. Yung processing na artista eh. Ang horror kasi babantayan ko na yung processing na artista at babantayan ko na yung emotion. Babantayan ko pa yung jump scare. Kasi yung jump scare pa, kailangan at least, kung hindi man, the very least, you have to present something new. Kahit isa o dalawa doon sa buong pelikula. So, yun yung challenging sa kanya. Parang dami mong binabantayan. Tapos may meter pa. May meter kasi ang horror eh. Yeah. May counting yan eh. Yung may number of shots. Ganon. May number of seconds na gano'ng dapat kahaba yung clip. Kung hindi, kukulangan ka. Hindi mo may edit well. May formula pala yun. May formula. Yun yung tamang term daw, may formula.
Yung ibang genre, wala siyang formula eh. I mean, may formula, yes, pero hindi siya tulad ng horror na tatlo kagad yung kailangan mong bantayan. Emotion, the processing, the horror. Ang drama, wala namang, di ba, emotion and processing. Romance, emotion and processing. Kikiligin ba ako dyan sa eksena o hindi? Yun. So, ibang-iba siya. Yun. But how do you feel when people are calling you the master of horror? From Vix Bus yun, specifically. Hindi naman sa mga trailer minsan sinasabi doon, from the master of horror. Of course, nakaka-flatter, pero syempre tag dito si Direk Chito yan eh, nung una eh. So, tag dito, oo, yun eh. Pero, sobrang nakaka-flatter naman at the same time na parang, kasi horror, konti na lang naman ang horror director ngayon eh. Parang ilan na lang ba kami? Ako, hindi ko alam kung sino pa magawa ngayon. Gerald Tarot. Period si historical si Direk Gerald eh. Pero yun, going to the mas konti na lang kami na ngayon na so hindi siya tulad ng ibang genre na ang dami. So grateful din na alam mo yun na ikaw yung laging nasa top of their mind kapag may gagawin kang ganito na horror. But again, hindi ko naman nakikita na yun lang yung kaya kong gawin. Oo. Ayun. Si Direk Yung last Gerald. shoot. Oo. Tsaka isa pa. Yes, meron pa. Oo. Direk Yam. Yam Larana, si Miguel. Yam Larana. So, Yung kapatid ni Miguel. Oh, yun. si Nicolas? Yes. So, si Ray kasi action eh. Tama ba? Si Ray ay mas action. Oo. So yun. Speaking of tag, ang tag nila ngayon sa'yo, in-demand director daw. Na reaction mo doon? Ako, of course, tag dito nakakatuwa kasi sunod-sunod yung mga projects. Sabay-sabay pa nga. Oo, sabay-sabay pa nga. Hindi na mawawalan. And sana gano'n, magstay ng gano'n. Kasi ayoko nababakante. Ayoko nababakante kasi una, hindi na sanay yung katawan ko. So nabobore ako sa bahay pag wala akong gagawin or Walang work. Oo, wala kang gagawin. Syempre no, pambayad din ng bills yan no. Ayaw ka ba? Magluloko pa ba tayo sa ganung aspeto, di ba? Parang yun. Saka nakakatuwa na parang sunod-sunod na ang dami nagtitiwala sa na studios na uy, gawa tayo ng ganito or ganyan. Which is good thing din. Kumbaga ngayon kasi parang eto, almost patapos na lahat eh. Bad Genius na lang yata yung isasara ko. And then, kumbaga, eto na, magbubukas na ulit na ng mga bago ng mga susunod na gagawin. What's next? What's next? May mga in development na, ayun, kay PJ, may gagawin kami ni Piolo, pero ngayon, kumbaga nasa developmental pa lang. Naayos pa lang namin yung script. Yung isa isusulat pa. Meron dalawa from dalawang studios. Yun. Wow. Big studio. So yun, nasa ganong stage pa lang, pero yun, hopefully isang series ulit na bubuksan and then may isa for GMA. Mas madali bang series na movies gawin? Magkaiba? Mm-hmm. Oo, magkaiba siya. Kasi may episode. Oo, saka tag dito, kahit anong gawin mo sa series, hindi mo ma-prepare. Kasi nagbabago eh. I mean, ang dami mo isa-shotlist. Nagbabago. Pero ang maganda those series ay iba yung atake niya. I mean, ang movie kasi sobrang bantay mo. Ang series naman din, bantay mo, pero ibang field siya. Ibang field siya, pero iba rin yung pressure sa kanya. Yung pressure sa kanya is dapat matapos mo ng maganda at maayos. And then, hindi mo mawawala yung tone. Ang pelikula kasi, sineset mo na simula pa lang. Ang series gumagalaw eh. Diba? Baka by this week, iba na ang focus. O, paano mo? Kasi may papasok na character. May papasok na character. Nasa 2 buwan na. May pumapasok pang bagong character. Diba? Yun. How about a movie in MMFF? For this year, wala muna. Pahinga. Oo. Hindi ko pa alam for next year. May mga dine-develop. Pero yun, hopefully, maka-work ulit si Judy, si PJ, and then, yun. Spa? Wait. Gusto nyo pa off natin. Kuya, sorry.
Magpapa-ES na si Biggs. Lumakas. Biglang naging sexy yung Yeah, Correct. Magpapaspa ng araw si Biggs eh. Derek, a general comment lang, do you think nakabalik na yung local film industry at yung mga movie fans after the pandemic? Ako both oo at hindi. Bakit? Kasi ang daming ginagawa ngayon ng mga pelikula. Eto ngayon pinapalabas ng P77, palabas ng Sunshine. If I'm not mistaken, meron kang 7 na Tagalog movies right now, sabay-sabay. Tama ba ako? Sunshine, Lasting P77, Lasting Moments, Toxic. Megan Ryan, Toxic. Toxic, Delivery. Food Delivery, and Baba. Barang, Ay, Baba. Lola Barang. 7 Isa na lang kulang, mini MMFF ka na. Oo. Pero in terms of the audience, you know, Audience, challenging pa rin. Malaki pa rin yung challenge. bakit kaya Derek? Kasi 'di ba sa international na movies like yung Superman, dito sa Philippines ginawa yung first leg of marketing because they recognize that, you know, the Philippine market is towards bumalik na than the pre-pandemic time. Pero bakit di natin magawa sa local films? First is production value. The second is the promo and the marketing. The production value is, sa US kasi, once the script is final, doon pala magsaset ng budget. They will try to see how feasible yung material sa budget na to. Titignan nila yung ano yun, na hindi sila magsasacrifice. Yun. And then at the same time, for example, ayan, binanggit mo Superman. Superman is $250 million for the production value, ano palang budget pa lang. $150 million for the promo and marketing pa lang. Yun. So malaki yung ini-spend. And for us, nandun na rin naman tayo. Kasi for example, Mentor Productions, di ba, nung ginawa namin ng Malyari, nag-budget talaga ang Mentor for that. Unfaithful. Tama ba ako? Tama ba yung title? Julia and Joshua? Unhappy for you. Imagine mo yun, nag-ano na siya, pumunta na sila ng Cebu, nag-mall tour na. Saka iba na ngayon ang cinema eh. The cinema now is an experience, is an event. Hindi na siya tulad before na, because may streaming platform ka na. Yeah. Oo. So, you have to convince your viewers na ngayon. Why should they go out? Oo. Kasi experiential siya. Kasi bakit hindi ko to panonoorin sa streaming platforms? Bakit hindi ko siya aabangan sa Netflix lang or sa Prime or sa Disney Plus? Ganun na siya. So you have to spend more. So going back to the question, bakit hindi ganun? Tinatry naman ng mga producers, pero it will cost you a lot of money at the same time. Kasi kailangan mo itodo yung promo and marketing. Ang promo and marketing ngayon, hindi na siya, for example, magpa-press con ka, magpa-media con ka, tapos na. No, kailangan mo mag-mall tour. Ang mall tour mo hindi lang dapat NCR. Dapat pumunta ka sa mga major and key cities outside Metro Manila. Or, di ba? May ganun ng expectation sa'yo. Kailangan na magbenta ng ticket ng artista at pumunta ng, di ba? Ng tagita ng ticketing. Oo. May cinema tour ka pa. Talkback. May talkback pa. So, experience na talaga siya. Yung tipong, for example, nung last time nanood ako ng P77, may isang usual viewer na doon na 3 beses na niya pinapanood, pero hindi siya fan ni Barbie. Yun. Kasi tinitingnan niya kung may ganun parang epekto sa kanya. Pero imagine mo yun. And then, malaking factor for me that we have to lower the ticket price. So for yung mahal talagang sinihan natin. Yun yung major factor. Oo. Guys, 390 pesos, 480 pesos. Wala pa pamasahe. Wala pa pamasahe, wala pa yung popcorn kung nakikipag-date ka. Imagine Magdi-dinner ka pa. Magdi-dinner ka pa. So, kung 500 pesos yung gagasasin mo, na ikaw pala mag-isa, 1,000 kayo kung dalawa kayo. Kung That's ikaw already- mag-suggest direct, anong ideal price? Ibalik natin yung 250 to 750. Pero Let's sa go probinsya back to direct the ganyan 70. actually. The provinces. Nasa 230 nga sila eh. Diba? Pero, nung tayo naklarito, magkano ang ticket ng 200, 250? Diba? 2019 lang yun. Ha? 2019. 2019 lang yun. Pero do you think direct the cinemas also will survive with that rate? Ako, kaya. Kaya naman. I mean, political will lang. Isang matinding political will yan. Kasi if you're not going to
encourage the people na manood, mamamatay yung industry. Saka, naalala niyo yung event ng SM before na kung saan sobrang haba ng pila ng lahat ng pinapanood kasi naka-discount rate dahil anniversary or something na parang nasa 150 or 200 pesos lang yung ticket na sobrang haba na puno lahat ng sinihan hanggang SM North Mega Mall, MOA yung tipong yung time na yun. So it's really the price, the rate. Uy, I mean, kung ako yung isang nagtatrabaho at 500 pesos ang kita ko per day, isang araw kong trabaho para lang manood ng sine. Ikaw lang yun. At ako pa lang yun, yung jowa ko, inuwan ako sa bahay. Di ba? Mag-isa manood. Nag-isa ka lang talaga manood. So kung dalawa kayo, 1,000 na kagad. Yeah. So malaki talaga ticket pricing. I think it's the biggest challenge right now sa government. How are we going to lower the ticket price? And for me, isa yun sa mga bagay na gusto kong i-push na sana ma-lower yung ticket price. Kasi if we really want to help the industry for it to able to survive, yun, kailangan natin i-lower yung ticket price. Hindi natin kayang pumantay pa sa mga Hollywood movies because they are spending more, di ba, from what we usually spend sa pelikula natin. In other factors, Direk, do you think advantage or more of disadvantage yung fact na pwedeng ibenta agad sa streaming platforms yung movie and then people will just wait for like 2 months after? Ako, yan yung isang sa mga bagay din na sana mabigyan ng attention. Kasi I do know sa ibang bansa, there are certain countries na bago yung ma-load ay merong 8-month rule to 1-year rule. Plus sa Disney Plus, ang Snow White agad-agad, di ba? Yeah, pero may ganun din kasi lahat yung Superman nasa online na. Sa US. Sa US, may ganun eh. I mean, sana mabigyan natin ng ganun. Kasi ang unfair din, ako nasasaktan ako kapag nakakabasa ako ng comments sa Facebook or sa social media na sige, mukhang maganda yung pelikula niya. Sige, abangan ko lang sa Netflix. Hintayin ko lang sa Netflix. Parang, may mga, ang pelikula ay, eto kasi yung pagkakaiba. Yan, di ba? Pwede ka naman gumawa ng movies for TV. Pwede ka rin naman gumawa ng movies for series, for streaming. Pero iba ang requirements ng movies for cinema. Kahit sa editing pa lang yan, iba pa lang yan. To the point na gumagay niyang camera pag pinapakinggan namin ng sound. Ilipat mo to sa left. Taas mo ang right, front, patayin mo to. Hindi siya, it's a science yun. Na hindi para ma-enjoy nung viewers kapag nanood sila. Even the framing, iba yan. Yun. So, yung pelikula o yung product na dapat ina-enjoy natin sa sinehan, let's support it sa sinehan. Yung mga product na kailangan natin, na pwede naman natin i-enjoy sa streaming platform, enjoy natin sa streaming platform. Huwag nating paghaluin kasi iba yung expectations. Iba rin yung binibigay din naman doon. Pero what's your take on AI naman po? Ako okay ako sa AI. Pero dapat mag-set na ng limitation as early as now. Ano yung limitations doon? For example, the visual effects. I mean, hindi ko na-encourage na mawala ng trabaho mga visual effects artists just because of there is an AI. Yes, in terms of work, mas bibilis. Pero, you were sacrificing the artistic part na hindi makukuha ng AI. Meron pa rin human touch na hindi kayang ibigay. Kahit sa script. Mag-type ka ngayon sa ChatGPT or sa Google sa AI ngayon ng script, makakabuo ka. Pero makikita mo kahit synopsis pa lang mabubuo niya yung kwento Pero pag binasa mo ng maayos, disconnect. Walang emotion, walang personal touch, walang processing yung characters. Scene by scene by scene by scene, hindi nagwo-work siya ng one cohesive story. Okay siya basahin, pero kapag visualize mo na sa pelikula, gagana lahat ng audience, paano siya napunta doon? Yun, di ba? For me, kailangan lang mag-set ng limitation. Bakit it's a big help? Dapat supplementary lang siya, support lang siya, pero dapat hindi yan ang magpalit ng trabaho natin. For example, sige, kayo as a entertainment press. What if dumating yung time ng AI is pwede nang palitan ng trabaho, papayag kayo? Nararamdaman na nga namin yung iba. Joke lang. Joke lang. Pero yun. Dapat hindi. Dapat we should set a limitation on what can an AI should be. At ito yung dapat na meron tayo.
last na lang from Direct. How do you want to be remembered as? Grabe. Ang tanda naman. Agad-agad. Okay na ba ako? Patapos Legacy na kagad. Yung gusto mo i-project Oo, na ano siguro. Parang ganun, oo. 60 na ba ako? Tapos na ba? Ba? I mean, siguro for me ay ang hirap sagutin. Parang hindi pa kasi ako mature doon sa part na yun. I mean, That's humble. pwede ko kasing sabihin na parang legacy lahat ng pelikula na nagawa ko. Pero ako kasi always, sige, 30 years from now, 40 years from now, or 50 years from now, meron pa ba makakaalala ng pelikula mo? Meron naman pag sobrang ano talaga siya. Kapag klase? Breakthrough talaga siya. Tapos ginagawang peg sa ibang mga studies. Pwede, Oo. diba? Pero for me, is that enough? To remember the director? Oo. I guess so. How about the people that you work with? Yun lang. Usually it's the artist and the director lang. Diba? Na, ano. How about your staff? Diba? Or the person behind the camera? Mm-mm. So, hindi ko pa siya masagot doon. Pero, kung tatanungin mo ako ngayon kung saan ko gusto maalala doon in terms of body of work, baka mas gusto ko lang siguro maalala pa for now is that doon sa moral lesson or doon sa kung anong gusto sabihin ng mga ginagawa kong pelikula. Yun. Tanggalin mo na yung genre, tanggalin mo na yung production value, pero ano yung mas inner core ng project na yun and the message on that specific So time basically and how you age. made people feel. Oo, di ba? Baka doon ako. And then ano ba yung reflection doon sa society? Yun. Nax. Tingin ko, yun naman muna yun sa ngayon.